Ika 40 weeks ko na ngayon at anytime pwede na ako manganak. Nakakaramdam na rin ako ng mga mild contractions. Guys, sumasakit na yung tiyan ko. Akala ko ng mga oras na yun na yung araw na manganganak ako. 6 a.m. in the morning ng June 13. Habang ako umiihi, meron ako napansin na kakaibang discharge. So, in-ignore ko lang siya at sinabi ko sa asawa ko. Pero ng mga oras na yun, wala akong nararamdaman na sakit. So, nag-search kami and sabi sa internet, within an hour, a days, or a week pa, bago mag-start yung labor. So, since na wala naman ako nararamdaman na sakit, and expect ko baka next day pa siya or next week pa, ganun. Kaya in-ignore namin siya totally and natulog ulit ako. But after 15 minutes, medyo nakaramdam ako ng contraction, tapos sumasakit na siya hanggang sa likod. Pero in-ignore ko lang siya kasi baka ano lang siya, parang mild contraction. Then, naulit-ulit siya within 15 minutes. So, mga 3 times na 15 minutes, saka ko ginising ulit yung asawa ko. 8 a.m. na nga in the morning and nag-start na rin gumawa ng breakfast ang asawa ko. Habang nagpe-prepare yung asawa ko ng breakfast, nag-decide na rin ako maligo at mag-ayos. Mas nagiging strong na yung contraction ng mga oras na yan. Kaya naman kinuha ko na yung mga dapat namin dalhin sa ospital. Bago kami pumunta ng ospital, naglakad-lakad muna kami ng aking asawa sa aming front yard ng mga ilang minuto. Pero hindi ko na talaga kinakaya at nag-decide na talaga kaming pumunta ng ospital. Binibigyan na rin ako ng asawa ko ng Panadol pero ni-refuse ko yun kasi nga medyo kaya ko pa yung sakit. Sa mga oras na to, medyo nakakausap pa ako at kaya ko pang mag-film. Pero habang palapit kami ng palapit sa ospital, mas tumitindi yung contraction niya. Every 2 minutes na lang yung interval. Hanggang sa sobrang sakit na at halos maiyak-iyak na ako sa sakit. Ay, tandaan ba mo? Slowly. 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 Oh. Medyo nawala yung contraction kaya nakaka-smile ulit tayo ng mga oras na yan. Eh naisip ko pa nga na baka sobrang aga na pagpunta namin sa ospital kasi nga yung sakit is on and off. Buti na lang talaga, sobrang ganda ng panahon ngayon. And tutunog pa nga ang kampana ng mga oras na yan. Malapit na rin pala kami sa ospital. Celebrating our birthday. Yay! Oh. 10 a.m. na nga kami nakarating sa hospital and 10:20 ako na-admit sa emergency room. And nung mga time na to, chinek na yung aking puwerta. Nasa 9 cm na ako ng mga oras na to. Sobrang nagulat nga yung nurses kasi nga sobrang bilis daw nung labor stage ko. So, hindi na nila ako binigyan ng epidural kasi nga late na rin dahil nga lalabas lang si baby anytime. So, inofera nila ako nitong inhaler para daw mag-reduce yung or mag-ease yung pain habang nagko-contraction nga. And nakapag-film pa nga ako ng mga oras na to at nakaka-smile pa nga ang mima nyo. Ng mga oras na yan, hindi pa rin ako makapaniwala na nagle-labor na pala talaga ako. Kasi yung mga napapanood ko ng mga video, yung mga nagle-labor, as in talagang parang sobrang sakit. So, ang galing no, makikita sa monitor kung may contraction na darating. So, in-advise ng doktor na mag-push ako ng konti para bumaba si baby. Pangiti-ngiti lang ang mima nyo na yan, pero mga day, talaga naman. Nagpipray na ako ng mga oras na yan. Tignan nyo naman yung asawa ko, pa-chill-chill lang dyan sa gilid. And finally, after 2 hours, nakalabas na rin si baby. Sobrang laki ng ginhawa ko ng mga oras na to. And grabe, hindi ko ma-imagine yung sakit na naramdaman ko ng mga oras na yan. But it's all worth it, lalo na nung nakita mo yung baby mo na healthy. As in, maiiyak ka talaga ng sobra. So sa mga oras na to, tinatanggal na lang nila ang aking placenta. At syempre, tatahiin na rin. Hello? Baby outside of the box. Sobrang thankful ako sa asawa ko na kahit sobrang busy niya sa aming business, mas pinili niya na makasama kami ngayong araw. Masarap talaga sa pakiramdam, nakaramay natin ang ating mga asawa, lalo na sa panahon o sitwasyon na ganito. Hi!
Look at this. Hello, nanganak ka na. Hello, baby. Hello. Kailan? Kanina lang. Nagluluto ako ng sisig. Hindi pa nare-realize ni Mary Claire. Nagluluto ako ng sisig eh. Hindi pa na-realize. Hindi niya pa nare-realize. Beb, Naalin? tingin ka sa screen kasi. Ha? Tingin ka sa screen. Kumusta sis? Ayan siya. Oh, Pogi. Oh my God. And syempre, explain ko na rin yung experience ko nung nasa hospital pa ako. Almost 4 days na akong nasa hospital. And isa nga sa mga nagustuhan ko dito sa Finland yung maternity benefits nila. Bukod sa free check-up, simula nung nagbubuntis ako hanggang sa nanganak ako, meron din silang free meal every 4 hours simula nung na-confine ako. Imagine ha, public hospital lang ito, pero the way silang mag-alaga ng kanilang pasyente is superb. And i-make sure talaga nila na yung baby mo is nasa good condition bago kayo lumabas. So, ito na yung magiging room namin. Lumipat kami sa room number 8 kasi dito matutulog yung husband ko. So, may pa-flowers pa ang aking babu. And may regalo pa siya, oh. Nakabili pa siya ng gift. Ito yung bye-bye. Ito yung aking my love. Daddy have a gift for us. Dito, stop it. First skin to skin contact. Foreskin to foreskin. So, pauwi na kami. Si baby.